You know guys, even I am taking over 1,300 a week yung net pay ko, I don't really get to enjoy the money that I have worked hard for. Why? Kasi I am a breadwinner guys, and most of my money ay napupunta sa family ko. Lalo na ngayon, nagsabay yung payment ko sa visa ko, nagsabay yung sa processing ng papers ng kapatid ko kasi pupunta din siya dito. And ako lahat nagbabayad nun guys. Tapos yung mga expenses at or bills pa sa bahay, ako nagbabayad lahat nun. That's why, if napanood niyo yung isa kong video na how much have I sent sa family ko, ganun kadami na sisend ko every month kasi tinutulungan ko yung kapatid ko sa lahat ng expenses para sa processing niya. The tuition, the processing fee, the health insurance, the visa and everything. Tapos, sa license pa niya kasi kailangan niya ng license here, driver's license. So, ang mahal. So, alam niyo guys, even nag-work hard ako, halos walang natitira sa akin. But I am lucky enough kasi sumasapat siya sa akin. Sumasapat siya sa amin. And para saan pat matatapos din, di ba? So, laban lang sa mga breadwinner na kagaya ko. Siguro guys, may naiiwan sa aking $100 a week. After all the bills na dito pati yung bills ko dito, nabayaran na. So, yung $100 na yun, pagkakasyahin ko siya until Wednesday again kasi payday. So, ganun lang yung cycle niya. Magtitira ako ng $100 sa akin and then kailangan kong bayaran yung bills. Basta mabayaran ko lahat ng bills, basta may matira lang sa akin ng 100, I'm good na doon. And I'm not joking sa 100 na natitira sa akin. Minsan, sobra na ako nalulungkot na di-depress na ako kasi I wanna buy this, I wanna buy that. Pero, kailangan ko muna magtiis as of the moment hanggang sa matapos yung pinagkakagastusan namin. So, hopefully soon.